Magandang araw sa inyong lahat guys. Ngayong araw pala guys ay meron na naman tayong panibagong kakalkalin dito. Dahil linggo naman ngayon guys, gusto kong bigyang pansin tong aking Toyota Corolla 2E, Toyota 2E. Bali magre-repair tayo guys ng kanyang mga CV joint. Palitan natin yung mga grasa niya. Gusto ko lang ma-sure na baguhin na yung mga grasa niya. Bali ang paglinis ko lang dito guys ay shortcut method lang. Hindi ko na babaklasin yung kanyang mismong tornilyo dito sa axle, yung malaki. Sa panoorin nyo na lang guys para meron tayong konting idea kapag gusto nating mabilisan na trabaho. Bali shortcut lang natin siya na nating pabutin yung dumating pa sa punto na mabilis siya masira. So kailangan nating i-maintain yung kanyang mga grasa. So bali ang gagawin natin dito guys, magre-repack tayo ngayong araw. Sundan nyo lang to guys para meron tayong konting idea kung sakaling magkaroon tayo ng sasakyan man or gusto nating matuto. At siya nga pala guys, paki-follow nyo na lang yung aking Facebook page, saka paki-subscribe na din yung aking YouTube channel. Thank you guys. So medyo mainit lang dito sa pwesto ko guys. Pagtsagaan ko na lang muna siyang gapangin to. Gamit lang tayo ng jack para magawa natin to. So natanggal na natin yung gulong guys. So una nating tatanggalin dito ay yung tie rod in. Baklasin natin to, itong tornilyo niya. Tapos yung pangalawa itong lower ball joint ito sa ilalim. Bali may 3 bolt dyan. So yun lang babaklasin natin, tsaka yung itong tie rod para tuluyan na nating mahugot itong mismong axle. Okay? So yung pangalawa guys, ito yung tatanggalin natin, yung lower ball joint na sinasabi ko. Hindi na tayo magtatanggal dito sa shock kasi gagalaw pa yung camber niya, mag-a-align pa tayo. So mas maganda yung dito na para hindi na natin may align siya dahil naka-align na kasi ito eh. Shoutout pala sa aking mga viewers at sa mga aking subscribers. Shoutout po. So ayan na guys, nabaklas na natin. So ngayon pwede na natin bunutin tong axle. Yan. Mahuhugot na yan guys. Yan yung grasa niya sa loob. So kailangan natin palitan yan. Takin ko lang dito guys. Nalalaglag na yan. Wala kasing umahawak ng camera ko guys, pasensya na. So ganun lang, tanggalin ko na siya. Ayan na guys, nabunot na siya. Ayan na siya oh. Ayan yung grasa niya. Yung grasa nito guys, hindi ordinaryong grasa. Bali yung grasa nito CV grease. CV grease guys yung gagamitin nyo kapag kayo nag-repack ng mga bearing. Ito yung tripod niya. Ayan. Ayan. Ito naman yung tinatawag na velocity. Ayan ang velocity guys. Tapos yung CV joint, dito siya. Ayan. So i-repack rin natin yan. So ayan na guys, tinalian ko na siya kasi walang humahawak. So ngayon guys, itong tripod na to, tatanggalin natin yung lock. Ayan, may lock yan.
para matanggal natin to, para mailabas natin tong mismong CB boot. May damage na nga siya. So ang gagawin ko dito, papalitan ko na lang din para minsanan. So kailangan tanggalin muna natin. So guys, dahan-dahan lang kayo magbaklas dito sa lock na to kasi baka hindi nyo mapansin, tatalsik. Ito siya guys. Tapos siyempre ito, pwede na natin bunutin yan. Yan. Guys, yan, bali papalitan na rin natin to, sira na rin. Ito yung kaputol nya, naiwan to. So ito na pala guys yung gamit natin na CB boot, pampalit natin dito sa luma kasi sira na to. Ito yung kaputol nya, dapat dito yan. Yan. Palitan na natin guys, total napunit na rin siya eh. Ito guys, tanggalin muna natin. Natanggal ko na yung tali nito pero pwede mo nang hugutin yan. Yan. Ayan, medyo natuyuan na. Ayan o, kailangan malubricate natin ulit to guys kasi pag hindi natin pinalitan yung grasa niya, mabilis lang masira yung CB joint. Lalagutok siya tuwing lumiliko tayo. So kailangan naka-maintain ng grasa yan. Ilinisin muna natin yan kasi may mga buhangin na sa loob yan. Saka natin papalitan ng bagong grasa. Bali ito pala guys yung gagamitin natin dyan, yung pang itong CB grease dito guys. Ito ang sinasabi ko kanina na CB grease. Tsaka para rin dito lagyan din natin yan. Ayan, nalinis ko na siya, wala nang grasa sa loob. So kailangan malinis talaga bago natin ibalik. So, nilinisan ko na lang muna to guys. Ikut-ikutin nyo lang guys para matanggal yung lumang grasa sa loob. Saka natin lagyan ng panibagong grasa. Napakamahal nito guys. Kapag nasira tong CB joint natin, kailangan alagaan natin mabuti yan. Huwag nyo na pong antayin na lumagotok pa kapag tuwing kokorba kayo. Kailangan maagapan nyo kaagad guys na palitan yung grasa. Tapos ito rin guys, sprayan nyo rin to. Para tanggal yung mga buhangin sa loob. Yan. Sa paglagay guys ng CB grease, ganito lang din. Pisil mo lang dun sa loob. Yan guys, malinis na yan. So pwede na nating ilagay ito ng CB grease. Yan lang. Ikot-ikutin nyo lang. Ayan. So tanggalin ko muna guys yung aking gloves. Mamayin ko muna para makapasok sa loob. Iwasan natin yung gastos. Mahal kasi itong CB joint nito guys eh.
Nasa 2,000 din. So kailangan maagapan natin para hindi tayo maberya sa daan. Kung tayo yung nagbabiyahe. Guys, pumasok na sa loob. Ganun lang, ikot-ikutin mo lang ng ganyan, no? Ayan. So ngayon guys, pwede na natin ibalik yung boot. Ayan, nai-repack na natin. So balik na natin yung boot, yung CB boot. Tapos ito lang guys yung gagamitin kong pantali. Ayan, mataba naman yan. So ito yung itatali na. Ito yung gagamitin natin. Mas madali pa siyang ikabit. Ayan, pasok mo lang siya ng ganyan. Ilak nyo lang mabuti guys para hindi makalabas yung grasa. Tapos saka natin putulin guys yung sobra. Ayan. Ayan na siya guys, naikabit na natin. Madali lang siya ikabit kapag strap ang gamit natin. Pero pag ganitong lock, matrabaho pa, matagal. So kaya dinukot ko lang siya para mabilisan. So ito lang yung ginamit ko, yung strap na yan, para mabilis lang siyang may lock. Kahit doon sa loob, hindi ka na mahirapan maglagay kapag ganito yung gamit mo. Basta sure nyo lang guys na mahigpit yung pagkatali nyo ng strap na yan, para hindi lumabas yung grasa. Ayan, kahit anong hugot mo dyan, hindi mo na maano yan. Nilak ko na siya na mabuti. Ito pala guys yung kanyang tripod. So kailangan din nating linisin to. Saka natin lagyan ng grasa. Linisin muna natin. Malinis na siya. So pwede na nating ibalik dito. Balik na natin guys. Isa nga pala guys, ito yung kanyang lock. Huwag nating kalimutan. So ngayon guys, nilagay na natin yung lock. So ngayon, grasahan na natin. So ayan guys, may grasa na siya. So ngayon guys, itong velocity, lagyan din natin ng grasa yan bago natin ibalik yung tripod, bago natin i-install. So gamit pa rin tayo nito, yung CB grease. Pisil nyo lang dun sa loob. Okay, so ngayon guys, ready to install na tayo. Lagay na natin dun. Ito, install natin. Tapos ko na siyang linisin at palitan ng grasa. Ayan, masok na siya guys. Mamaya na lang natin higpitan yan guys, babalik pa tayo dyan. Pero ayun na guys, pumasok na yung ating tripod dun sa velocity natin.
Ayan o. So ngayon, pwede na nating ipasok tong boot dito para lumapat na siya. Make sure nyo guys na nakapasok talaga yung CB boot natin para hindi matapon yung ilagay nating grasa. Tapos ilock din natin. Tapos yung sobra, putulin natin yan guys. So ayan na guys, okay na siya. Nailock na natin. Diba dali lang ilock kapag strap ang gagamitin natin. Ito, yung plastic. Ilahin mo lang siya. Maglalock na. At piliin nyo guys yung tali na mataba. Gaya nito, pang CB boot talaga tong tali na to. Tong strap na to. So ganyan lang naman guys, kasimple mag-repack ng ating tripod tsaka mag-repack ng ating CB joint. Di ba madali lang oh. Madali lang siya guys. So paano guys, hanggang dito na lang muna tayo. Sana meron kayong kunting napulot na idea dahil sa ganitong bagay lang na na-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo guys. God bless po.